Nako, 7 opisyal lilipad yata o tatakas dahil sa rally ng INC, no? Hindi to masyado kumpirmado kung sino itong mga opisyal na to at hindi rin kumpirmado kung tatakas ba sila o saan pupunta, no? Ito ay nabalitaan lang natin sa ating mga impormasyon na natatakas di umano itong mga to. Bakit kaya? Natatakot ba kayo sa rally ng INC? Kaya, di ba naalala nyo, ba't ni-lockdown? Bakit ni-lockdown yung Senado? Bakit? Kasi yung naalala nyo, yung June 4 na hearing, na legit ha, nila Senator Dante Marcoleta, dun sa Blue Ribbon hearing, ha, maraming taga-suporta ni Senator Dante Marcoleta na pumunta doon. At isa na nga doon na binalita ng mainstream media na INC daw yung mga pumunta. Ang question niya doon, ang ano nga doon ano naman kung INC pumunta? Ano naman kung KOJC pumunta? Ano naman kung Muslim ang pumunta? Di ba? Walang problema yun. Kahit anong reliyon pumunta doon, bilang taga-suporta ni Senator Dante Marcoleta, yun ang inilala nila, baka daw sumugod sa Senate. Di ba? Kaya natatakot sila, kaya nilockdown yung Senado. Biruin mo yung mga taga-suporta ni Senator Marcoleta, pinaghinalaan yung Senado, nanganganib, biruin mo, pero yung ginawa nila na pinasok nung si Bato nandoon huhulihin, hindi panganib sa kanila yon. Yung nagpaputok, nagputukan, gumanti ng putok, hindi panganib sa kanila yon. Mas panganib yung taga-suporta ni Senator Dante Marcoleta na alam nilang INC, mas panganib sa kanila yon. Hindi talaga panganib sa kanila yon. Gusto lang nila na ipamukha sa tao na mapanganib yung mga taga-suporta ni Senator Dante Marcoleta dahil gusto nilang pagtakpan yung flood control issue. Di ho ba? At gusto nilang pagtakpan na walang hearing na magaganap sa Senado dahil may kuno na threat daw sa Senado. In the same ngayon na sinasabi nila ang INC daw ay magugulo dahil sa nagrally at istorbo sa EDSA. Di ho ba? Biruin mo, yung abogado na si Palsis, sinasabi istorbo daw ang INC sa EDSA, bakit ka naging concern ngayon? Pasensya na kayo kasi namamalat yung boses ko ngayon kasi medyo wala tayong tulog na karaan. Dahil alam nyo naman, nandyan tayo sa rally ng INC dyan sa EDSA, no? Ngayon, ganito. Bigla siyang yung mga abogado at iba pang mga pinklawan at yung mga ibang mga loyalista naging concern bigla sa taong bayan. Ikaw, Anya, ba't nag-rally? Istorbo kayo sa bayan. Istorbo kayo sa bayan? Yung harap-harapan ninakaw, walang ginagawa yung presidente. Istorbo sa bayan o hindi? Istorbo yun! Hindi lang sa bayan, kundi sa ekonomiya. Di ba? Ba't di kayo nagsasalita? Bakit lahat ginagawa nyo ng paraan? Nagsasalita kayo, pero pagdating sa pag-flood control, hindi kayo sasalita. Bakit ganon? Magsalita naman kayo, pinklawan, nakikiusap taong bayan sa inyo. Mga loyalista, nakikiusap taong bayan sa inyo. Kung si Saran o nagnakaw, palagay natin, please lang naman, lumuluhod kami sa harapan nyo. Ni minsan, kahit isang kapiranggot, 0.1% man lang, magsalita kayo tungkol sa flood control issue. Yun lang, tapos na usapan. Tanggap na namin talo kami. Magsalita lang kayo isang beses kahit sa interview, sa social media, sa Facebook, etc. Pagkwentuhan nyo, nung sino man sa inyo, mga pinklawan, mga loyalista, na kahit ganito lang, yung flood control issue, imbestigahan sana. Tapos na, talo na kami. Sasama na kami sa inyo, promise. Kami magiging pinklawan, promise. Kami magiging loyalista, promise. Kahit 1% lang banggitin nyo na ang investigasyon sa flood control issue, iporsu sa pagkakataong ito, sasama kami sa inyo. Ang laki ng pusta ko, no? Grabe yung pusta ko, nakita nyo? Sasama ko sa kanila. Bakit ako pumusta ng ganong kalaki? Bakit? Kasi alam ko, hindi mangyayari. Oo, imposible mangyari sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, hindi sa panahon sa susunod. Kasi sa susunod, mag-iiba na sila. Pag si Bonget nawala, na bumaba sa posisyon, at 2 years na lang siya, bumaba na sa posisyon, mag-iiba na anyo ng mga pinklawan, pati mga loyalista. Magiging concern na sa flood control issue. Tulad ngayon, concern na sila sa EDSA, sa mga tao na naabala kuno ng INC. Imagine,
bigla sila naging concern. Anya, ang aga-aga may rally ang INC. Anya, magpapasok sila sa trabaho. Naging concern kayo. Pero yung araw-araw binabaha sa Cavite, Bulacan, Mandaluyong, dyan sa lahat ng lugar ng Pilipinas, binabaha, traffic, hindi makapasok ang estudyante, hindi makapasok ang mga nasa opisina. Ni minsan ba nagsalita kayo na naistorbo sila sa pagpasok? Hindi! Kasi sasabihin mo, is cause weather, is natural, umuulan, nabaha. Pero kaya nabaha kasi alam nyong may ghost project. Hindi ito inaano ng presidente. Siya nagpasimula. Mahiya naman kayo. Pero anong ginagawa nila? Mga kaibigan, mga kamunting kalaman. Kayo humugis. Hindi ako galit ha. Ito po ay nilalakasan ko lalo boses ko kasi namamalat ako. At alam niyo naman style ko. Ganto laging energetic. Ya? Hindi po tayo galit, di tayo nagmumura, di tayo naghahamon. Ha? Ito ay talagang gusto ko lang madama nyo, marinig nyo, ha? Yung mabuksan ang kaisipan nyo sa nangyayari, no? Ipinagkukumpara ko na yung mga nangyayari sa pinagagawa nila noon. Naging concern bigla kayo sa EDSA, nag-rally. Wow! Concern! Hindi kayo concern. Dalawa lang yan. Ayaw nyo matuklasan ng flood control na ginagawa ng INC. At, una, galit kayo sa INC. No? Umulan yan ng dinuguan. Tignan mo, tignan nyo kung gaano kababastos, kung gaano kababastos ang ginagawa nito sa Panginoon Diyos. Hindi INC binabastos nyo. Hindi dating daan ang binabastos nyo. Hindi Muslim ang binabastos nyo. Kasi lahat ng reliyon na yon ay hindi po pwede sa kanila ang dugo. Dahil sagrado sa kanila ang dugo, no? Binabastos nyo yung Diyos na nag-utos ng dugo na bawal, no? Kaya mula ngayon mga kaibigan, pag may narinig kayo umulan dinuguan, kumain ng dinuguan, isa lang ibig sabihin nun, mga anti-Kristo yan mga yan. Totoo. Anti-Kristo. Bakit biruin mo? Utos na ng Diyos na bawal kumain ng dugo? Kakain ka pa rin? Ipang-aasar mo pa? Ha? Hindi utos ng INC yun. Utos ng Diyos yun. Di ba sabi ko sa'yo? Ano ka ngayon? Kung binabastos nila ang Diyos, kung binabastos nila ang Diyos, harap-harapan sa santang katauhang ito, what if pa kaya tayo at pati mga INC ay hindi nila bastosin? Di ba? Hindi na imposible. Binabastos nila ang Diyos eh. Di ba? Bakit? Para lang sa politiko na kakaiksi ang termino? 6 na taon lang ang presidente. Pati ang Senado, 6 na taon lang yan. Mayor, 3 taon lang yan. Extend lang yan. Mas pinapanigan mo sila, mas ng politiko ka na kinakain ka ng politiko, kesa doon sa katotohanan na panghabang buhay. Babastusin mo ang reliyon, babastusin mo ang Diyos, babastusin mo yung tao nagtatanggol sa flood control issue, ni minsan di mo binanggit, tasang ayon ka doon sa politiko may termino na 6 na taon lang. Di ho ba mga kababayan? Katulad na itong bastos na itong Pinky na to. Anong sabi niya? Binabastos ang Iglesia ni Cristo yun. No? Akala niya kasi mapagtutulungan niya, akala niya mapababa. Hoy mamang, akala mo siguro yung Iglesia, akala mo na pagtutulungan niya yon. Akala niya siguro babagsak ang Iglesia ngayon. Hoy mamang, Pinky, baka nananaginip ka ng gising. Ha? Sabi niya, umasa umano na hindi bibigay si Boyi. Hindi daw bibigay si Boyi sa rally ng INC. Okay. I trust the Ombudsman Remulla won't cave into the INC rallies and pressure. Not today, not tomorrow, and certainly not when Sen. Marcoleta plunder case is filed in court as earlier announced. Biro, gaslighting lang daw si Senator Marcoleta sa ginagawa nila. Bugok, Pinky. Kung ako nakaharap mo, sir, ipatawag mo ako. Discussion tayo, sir. Ipatawag mo ako, discussion tayo, sir. Ewan ko kung makasagot ka. Promise ko sa'yo, hindi ka makakasagot sa tanong ko, sir. Promise ko sa'yo yan. Di ba? Maginoo lang walang bastusan, walang murahan, walang gipitan. Cross-exam tayo, sir. No. Unang-una, eto tayo na. Ikaw may ganang magsalita na wag bibigay ang si Remulla kasi baka kasi bawiin ni Remulla yung plunder eh. Di ba? Yun ang inaasahan ni Pinky na natatakot sila.
Biruin mo, gustong-gusto nilang kasuhan si Senator Marcoleta. Gustong-gusto mong kasuhan si Senator Rodante Marcoleta, pero yung mga sangkot sa flood control na patunayan, na pangalanan, may video, may picture, appropriation ng budget na si Saldi, umami na. Mismo yung mama na may katawan na si Tamba, umami na. Nasa executive ang problema. Hindi mo sinasabi yan. Ngayon si kay Senator Marcoleta, sinasabi mo yan. Kaisa ka sa walang kakwenta-kwentang administrasyon na to. Kaisa ka. No? Binabastos nyo lahat ng tao sa sambayan ng Pilipino, pati mga religion, binabastos nila. Para lang sa kapakanan nyo, para lang doon sa amo nyo na 2 years na lang. 2 years na lang si Bungit eh. Ano ibig ko sabihin? 2 years na lang siya eh. Maliban na lang kung talagang ganyan kayo umasta, kasi alam nyo, i-extend yung pagiging presidente niya. Na sinasabi ni Amy, na hindi bababa, ay yung sinasabi namin, no election. Maliban na lang ano ko lang sa'yo, tsorya ko lang. Ang tindi na itong mamang ito, matapos hindi ka mag-imbestiga ng 9 na buwan, ikaw may gana, sabihin mo, hindi bibigay yung si ombudsman para sa rally ng INC? Ang tigas nito, sambayan ng Pilipino, hindi INC nagrarally doon. Nagkataon lang na INC sila kasi yun ang reliyon nila. Pero sambayan ng Pilipino ang nandoon. Nandoon ang grupo ni May Defensor, grupo ni, ang dami, si Libiste, mga taga-Batangas, nandoon din. Madami-dami yun. Pati yung mga ibang DDS na nakasama namin sa Senate, nandoon din. Sasabihin mo, wag bibigay sa INC? So, ibig sabihin, tinatarget mo ang INC. Hindi mo tinatarget ang bayan. Tama? Ibig sabihin mo, wala ka sa katwiran. Tama ho ba mga kababayan? Di ho ba? Dapat, ayaw niya kasi targetin niya bayan natin no? Yan yung sabihin sa inyo mga kababayan, pakunwari na mahal niya kayo, pero hindi niya tayo mahal na mga to. Magmula sa mga pinklawan hanggang sa mga loyalista, hindi po na tayo niya mahal mga yan. Nagtatago lang. Biruin mo, bigla naging concern yung mga loyalista, mga pinklawan, sa rally ng INC sa EDSA, biglang naging concern. Wow! Na-traffic sila, anya, hindi nakapasok sa trabaho. Concern kayo bigla? Pero yung mga binaha, hindi kayo concern? Concern bigla kayo sa Sarangani, Lumindol? Samantalang araw-araw baha dahil sa flood control na ghost, hindi kayo concern? Tapos sasabihin nyo, mahal nyo taong bayan? Hindi nyo mahal taong bayan. Mas mahal nyo sarili nyo at mas pinoprotektahan nyo yung big fish na alam nyo na sangkot sa isa't isa ang flood control. Tama, mali? Di ba magtataka ka? Concern bigla sa EDSA, ang anya-anya istorbo. Siyempre, mga tao naman, nakikinig doon sa mga pinklawa. Ay, oo nga, istorbo sa EDSA. Biruin mo, nandun siya sa Mindanao, andun siya sa kaduluduluhan nakatira yung tao, nakatira doon sa Baguio. Tapos sasabihin mo, concern ka sa EDSA, kasi rally ng INC? Wow! Samantalang yung mga nasa EDSA, hindi naman gano'n nag-aalala, kasi alam nila, pag rally, isa lang ang sinusulong, at rally na yun, hindi naman magulo. Yung magulo agahapon, hinuli, hindi naman INC yun eh. Nanggulo yun, tinanim yun ng gugulo. Para guluhin ng INC, para palabasin na magulo ang INC. Di ho ba? Ganyan ba kayo? Ba't yung nag-rally nakaraan? Yung rally na patunayan, mga makakaliwa na patunayan, ba't wala kayong pagsasalita doon? Kung kayo papipiliin, kahit pumunta kayo sa ibang bansa, papiliin kayo. Anong gusto nyo? Reliyon o yung makakaliwa? Kahit galit ka sa reliyon pipiliin mo eh. Hindi makakaliwa eh. Pero hindi, mas galit sila sa INC rally kaysa dun sa rally ng makakaliwa. Biruin mo, hindi sila galit to. Alam nyo ba di sila galit sa makakaliwa? Kasi Marcos resign, saka Sara resign eh. Sara panagutin, Marcos Marcos panagutin, Sara litisin, mga gano'n, etc. Ganun. Hindi sila galit eh. Makikita mo yung mga pinklawan, hindi galit eh. Biruin mo, ang mga nag-rally doon, sabi ni Ka-Eric Celis, at napatunayan naman talaga, mga makakaliwang grupo. Nag-rally. Tapos hindi kayo galit? Nagka-traffic din doon, nagka-antala-antala din doon. Hindi kayo galit? Sabi nila may permit naman. Oo, ang may permit doon, yung religion. Hindi naman yung mga makakaliwa. Pero bakit din sinaway? Kasi hindi pabor sa inyo, sa kagustuhan nyo. Ngayon yung INC magrarally para sa flood control issue, galit kayo? Galit na galit sila. Bakit? Ayaw nila talaga malaman yung flood control. Ni minsan, kahit 1% lang, banggitin nyo naman ang flood control issue.
sasama kami sa inyo lahat, mga Pinklawan. Ito, resibo, nakataas kamay ko. Sasama, ito, nanunumpa ako sa inyo. Sasama ako sa inyo. Banggitin nyo naman ang flood control issue na imbestigahan, mga Pinklawan. Pati mga loyalista, banggitin nyo naman. Ayaw nila banggitin. Lumalabas, totoo talaga ang may flood control issue na ghost na alam nila sa panahon ngayon. Ayaw nilang banggitin kasi bakit? Natatakot sila na pag-initan ng administrasyon. Tama? Walang ibang dahilan. O banggitin nyo, sasama kami lahat sa inyo. Ipaglalaban namin yung mga pinaglalaban nyo. Iboboto namin si Virus, oh. Iboboto namin si Lenny, oh. Sige, banggitin nyo yung flood control issue. Hindi, trap sa kanila eh. Trap sa kanila. Isang malaking trap sa kanila ang rally ng INC. Isang patibong at hindi nila kayang takasan ang rally ng INC. Diba? Lalo tong si Pinky. Di ba? O ito, painggan natin yung 7 opisyal na sinasabi ni JG Guevara ng Banateros. No? Ito, paborito ko itong taong ito. Dahil itong taong ito, kailanman ito, kung susuriin mo, hindi siya nagpi-fake news. Siyete. Oy, tubalitaan niyo na. Na may ano na daw may sumakay sa chopper nila. May private jet na ilan ba? 7? May 7 private jet na na lumipad Saan kaya punta nila, no? Kaya saan kaya punta nung mga yon? Sana all na lang talaga may sariling aeroplano. Anytime pwede kang lumabas. Anytime. Ano yun? Kung totoo man ito, ba't kita takas? O kaya lilipat na siguro lugar. Baka pupunta sa Palawan, iba pupunta Mindoro, pupunta sa Mindanao. Ibig sabihin lilipad. Hindi totoo. Baka may opisyal na talaga lumipad. Bakit? Natakot sila eh. Tama yung Malacanang hinarangan. Binarakedahan yung Malacanang. Akala nila susugod yung mga mga member ng INC. Akala nila papasukin sila sa bahay nila eh. Akala nila papasukin sila dun sa kwarto ng opisina nila eh. Akala papasukin, baka gurgurin sila o saktan sila, kuyugin sila. Natatakot silang kuyugin. 'Di ba? Baka kasi magulat sila isang araw, so 'di ba surprise rally niya ng INC. Baka i-surprise sila, nandiyan sa harap ng bahay nila, pasukin ang bahay nila. Hinihinala nila yan Kaya siguro natatakot. Di ba? Kaya tumakas, umiskerda. Hindi natin alam kung totoo yan. Pero wala ako sinabi papasukin wala Yun lang akala ko na baka akala nila na ganun gagawin sa kanila. Baka kuyugin sila sa galit sa kanila. Di ba? Sa galit sila, di totoo talaga. Galit ang taong bayan sa kanila. Wag naman sana, mga kababayan. Kasi may nabalitaan ako no? Kada daw may darating na sasakyan na official, pinapababa yung salamin titignan kung sino dumadalaw dumalaw si Libiste. Pinagpalakpakan, pinagkaguluhan. Dumalaw si Cayetano. Yun, pinagkaguluhan. Dumalaw si Amy, pinagkaguluhan. No? Pag nagkamali doon ng dalaw, na pumunta doon, o makita sa ibang lugar, baka daw kuyugin kukuyugin talaga. Kukuyugin. Kukuyugin ng katwiran. Hindi ng pisikal ng katwiran. Kayo na nakakaintindi. Pwede kang lumabas ng ibang bansa, di ba? Pero ang tanong, bakit sila bigla ang nagsikulasan? Yan ang tanong dyan. Hindi kaya dahil sa nangyayaring rally ngayon, na di umano ay aabot halos 10 million na tao ang lalabas para suportahan ng rally ng Iglesia ni Cristo? Hindi kaya dahil doon? Hindi. Kung tatakas man, totoo man siya sabi, nabalitaan mo siya. Nabalitaan lang niya yan, hindi sa kanya galing yun. Kung totoo man niya, kasi sabi niya, pag may apoy, may usok. Pag may usok, may apoy. Bakit kayo tatakas? Hindi ako nang babanta Baka sabihin nyo, umunting ka alaman, nanghihikayat kang pasukin sila. Hindi. Wala. Kaya nga sabi ko, wag Sila may hinala, baka lang. Na, kaya tumakas, kung sakali tumakas, baka sila ay pasukin, kuyugin, kaya umiskierda. Di ba? Kasi kung pagsisisi na naman sa kanila, bati ko sila sa social media, hindi naman sa kanila tatalab yun Makapal mga mukha ng mga yan natatakot sila, bakit makakuyog sila, di ba? Kaya umiskierda. Kung totoo man yan, 7 official na to. Tsaka mukhang wala nang balikan Mukhang wala nang balikan yung
pag-alis natin kasi kasama na pati anak Sino kaya yun? Kasama pati anak. Siyempre, kasama niya anak niya, pati pamilya niya. Kasi alangan naman siya di ba? Isang Kasi grabe paranoid ng mga yan. Grabe paranoid ng mga yan. Biruin mo, INC nag-rally doon at may iba pang reliyon nag-rally doon. May mga Muslim pa ako nakita nag-rally doon. Ha? Nagsalita pa yung sila ka Eric Celis doon, yung panahon ng Senado, natandaan nyo? Yung hearing nila Senator Marcoleta, na legit Anong ginawa nila? Kinabukasan, ikatlong araw, nag-lockdown yung Senado, natakot sila. Baka daw sigurin sila ulit ng mga yon. Bakit? May ginawa ba sa inyo masama yung mga yon? Sumigal na naman ng We Are One We are one! We are one! Threat na sa inyo yon? Ha? Mas threat sa inyo yung sumisigaw ng We Are One, ipinaglalaban yung tao na nagtatanggol sa flood control na si Senator Dante Marcoleta, kesa doon sa barilan nakaraan sa Senado, na pilit yung nilalabag, binibendalo. Ha? O talaga na isa lang gusto nyo, ipagtakpan yung flood control issue. Di ba mga kababayan? Alam mo, itong mga vlogger na to, walang ganitong katwiran. Hindi pinamumugaran sa kanilang bibig ang katwiran. Puro pang-aasar, puro umulan dinuguan, puro pambabastos sa reliyon, puro panggaganyan, naghihintay sila na magkamali yung kalaban nila, doon sila papasok. Pero yung pagtanggol ang Pilipinas, patulad ng katwiran na sinasabi ko, hindi nila kayang gawin. Yung lalim na sinasabi ko, hindi nila kayang gawin. Kaya ngayon mga sinasabi ko, hindi nila kaya salang-salan Hindi nila kaya salangsangin ang lahat ng sinasabi ko. Hindi sila makakausad sa mga katwiran ko. Totoo yan. Di ba? Yun na rin kabit nyo. Kawawa naman yung mga kabit nyo rito sa Pilipinas. Diba? Sama nyo na rin. Tsaka yung mga anak nyo sa labas. Naku, kawawa naman yung mga yan. May iwan. Wala nang susuporta. Diba? Laki-laki naman na kuya. Iwanan nyo kahit tigli 5 milyon sa bawat kabit nyo. Kawawa naman yung mga yun, di ba? Paldo-paldo naman kayo. Ilang taon, di ba mo? Ilang taong naghahanapan ng pera. Ilang taon na merong pondo na nawawala. O ngayon nga, ang request na naman nga ng Malacanang ay 7 trillion ang pondo sa darating na 2027. O, diba, di paldo na naman. Kung sakaling hindi talaga matuldukan ng rally ngayon, ng nangyayaring issue sa Pilipinas, so papaldo na naman kayo ulit. Diba? So yung mga kabit nyo, iwanan nyo ng tigli 5 milyon. Kawawa naman yung mga yan. Balita ko, yung isang politiko, buntis ngayon, yung isang kabit niya. Naku po. Ibig sabihin, kung nagsisiliparan na sila ngayon, totoo nga na may etong ibang mga politiko dito sa Pilipinas. Natatakot na. Kung nagsisiliparan ngayon, na nasabay sa rally ng INC, natatakot. Dalawa lang yan. Natatakot o coincidence lang na nag-rally ang INC, lumipad sila. O natatakot sila. Pero lamang na lumipad sila kasi natatakot sila. Di ba? Bakit sila natatakot kung di sila guilty? Ay may mga mansyon sa ibang bansa na nagkakahalaga ng halos ilang milyong peso. Diba? Utangin na, no? Iba talaga yung nangyaring corruption ngayon. Kung natenga sila ng 6 years, dahil kay Pangulong Duterte, hindi sila nakapangurap, hindi sila nakapagnakaw, putang ina, bumawi sila ng 3 years kay Marcos Jr. Diba? Sarap buhay, diba? Putang ina yan, biruin mo, kahit na hindi mo ma-afford, hindi mo kayang bumili ng mansyon sa ibang bansa. Ang lang ng pera natin, 'di ba? Ang baba lang dito nga Walang yung 5,000 mo, saglit lang 'Di ba? Baka nga isang kainan mo lang sa restaurant dito sa China Putang ina, paano pa kaya sila, 'di ba? So talagang grabe itong nangyayari ngayon. So ibig sabihin totoong grabe nangyayari ngayon. Mga kababayan, ang gigisingin lang natin yung mga mahahawa nila, yung maapektuhan nila, yung mapapaniwala nila. Pero yung mga loyalista sa mga pinglawak, gising yan mga yan. Nagbubulag-bulagan, nagbibinyi-binyi lang yung mga yan. Ayaw nilang kalabanin yung presidente kasi mapag-iinitan sila, natatakot sila. Pero alam na mga pinklawan ng katotohanan
na pagtatakip sa issue ng flood control. Hindi nila pwedeng batikusin ang flood control issue kasi mawawalan sila ng boto sa 2028 election. Tama? Mawawalan sila ng botos ng mga loyalista. Kasi mga gayat sa kanilang mga loyalista pag pinakalaman nila yung flood control issue. Biruin mo, may flood control issue, pinasimulan ng presidente, tapos paniniwala mo ngayon walang flood control issue, at kung naniniwala ka man, sasabihin mo, Duterte may kasalanan, kahit nangyari sa panahon ni Bonget, kahit yung pirmahan ng budget, ngayon nangyari, hindi sa panahon ni Duterte. Imagine, nagpagawa ka ng bahay, ha? Gumuho yung bahay sa panahon mo, sinisi mo kay Duterte? Come on! Di ba? Kaya alam nila ang totoo nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ayaw nilang sumali. Kaya lahat ng kukontra sa flood control, tulad ng INC, gagawa nila ng paraan, gagawa sila ng pang-aasar, panglalait, pangungutya. Di ho ba? Biruin mo, istorbo daw ang INC sa kalsada. Bakit yung ginagawa ng rallyista ng mga makakaliwa? Hindi ba istorbo yan? Na yung ibang mga politiko, mapa-Congress at Senado, ay may mga mansyones. May mga mansyon sa iba't ibang bansa. Diba? Na kung matatandaan nyo, hindi ko alam. O ito na. Dito tayo kay Harry Roque. Sa kapangyarihan. Hinihikayat ko po ang lahat ngayon ng mga Pilipino, magkaisa na po tayo, ipakita po natin ang ating pagmamahal sa inang bayan. Hindi na po ito laban ng Duterte, laban sa Marcos lamang. Ito po ay laban ng kabutihan, laban sa kasamaan. At mukhang ito nang simula ng katapusan ng rehimen ng kadiliman sa ating bayan. At sa wakas, no, nangyayari na ating inaasahan at hinahangad ng taong bayan, ulitin muli ang kasaysayan, husgahan ng administrasyong bangag ay wala ng karapatang magpatuloy sa kapangyarihan. Alam mo, para sa akin sa nangyayari ngayon, para sa akin, wala ng karapatang magpatuloy. Oo. Hindi ko siya sabing Marcos resign. Ayoko nun. Pero para lang sa akin, wala na eh. Grabe na nangyayari ngayon. Lumabas na yung maraming tao. Hindi lang dahil sa INC. Sabi nila INC napilitan daw sumama. Tandaan nyo, wala akong kilala na pilitang sumama. Tapos bumalik ulit dyan, babalik ulit dyan sa Mamayak, dyan sa EDSA, kung napipilitan lang sila. Ibig sabihin, damdamin talaga nila yan. Binabastos nyo kasi yung relihiyon ng INC na. At ang laban na yan, kaya pupunta yung mga yan dahil sa pambabastos nyo na. Sa mga hamon nyo na. Di ba? Galit na galit talaga lahat ng taong bayan. Galit kay Ombudsman, pati kay Pinky, at iba pa. Galit na galit. Oo, galit na galit. Di ba? Hinihikayat ko po ang lahat ngayon ng mga Pilipino, magkaisa na po tayo, ipakita po natin ang ating pagmamahal sa inang bayan. Hindi na po ito laban ng Duterte, laban sa Marcos lamang. Ito po ay laban ng kabutihan, laban sa kasamaan. Hindi na to kulay, hindi na to Marcos o Duterte man laban na to. Laban na ito ng katwiran, na kung saan hindi nangingibabaw ang katwiran. Pinagtatakpan nila. Kayo po ay naniniwala na ang leader ay dapat nasa tamang pag-iisip, dapat hindi addict, dapat hindi corrupt. Sumama na po kayo ngayon sa EDSA. Opo. Attorney, na-surpresa ho ba kayo sa pagdagsa po, biglang pagdagsa ng mga tao dyan po sa EDSA ngayon? Hindi. Kasi kung titignan niyo yung mga Facebook entry, sabi ko, ito na ata ang grand confrontasi between sa pwersa ng kadiliman at pwersa ng kabutihan. No? At sinasabi ko nga, na sana yung banta na aarestuhin itong Senator Marcoleta ay maging dahilan na para lahat ng Pilipino ay magkaroon ng paninindigan. No? Alam mo, Biri mo, dyan sila nagkamali sa pag-aresto kay Senator Marcoleta. Paano mo mapapaliwanag sa akin, plunder binigay ng private citizen? Pagpipilitan talaga pati yung nagigitarang abogado, ang pangit naman, old school naman yung gitano niya, yung mga tugtugin nila. Di ba? Yung paggitarang abogado, sabi niya, bakit nakulong si Marcoleta? Di ba? Maling katwiran eh. Abogado pa man din eh. Harap mo sa akin yun, pagpapawisan ng malalamig yan. Tamo. hindi si Senator Marcoleta ang dahilan kung bakit nagtitipon-tipon ng ating mga kababayan. Ang dahilan ay dahil nauulit-uli ang mga panahon na para bagang tayo nasa Marcelo. Tama. Anong pinakadahilan? Di ba sinabi ng spokesperson ng INC, kahit makulong man si Senator Marcoleta, hindi sila titigil sa pag-call up diyan sa flood control issue. Therefore,
talagang gusto nila mapanagot ang mga nasa flood control issue. Samantalang itong nangyayari ngayon kasalukuyang sila ayaw nila yung mga administrasyon ayaw nila. Dahil kung gusto nila, nakisimpatya sila sa INC rally. Na imbis na formal na magdeklara ng martial law kung saan nawawalang bisa yung tinatawag nating writ of habeas corpus na isang remedyo kapag ikaw ay inaresto na walang sapat na dahilan, ang ginagawa naman ni Marcos Jr. ay nag-i-issue ng mga non-bailable cases. No? Ako po yung pangalawang biktima dyan. Ang kauna Tapos sabihin niya, wala siyang alam. Wala ko alam. Yan, ugali niyan. Ngayon ako nakakita ang sama ng ugali. Grabe. Ngayon ako nakakita ang ganyang tao, ang sama ng ugali. biktima si Pastor Kibuloy at syempre ngayon binabantaan itong si Senator Marcoleta at saka itong si Mike Defensor. No? So make no mistake about it, kung tayo po ay talagang isinugoy ang buhay natin para sa inang bayan noong 1986, dapat po lumabas tayo muli dahil ang nangyayari po talaga mas matindi. It is undeclared martial law at syempre may additional problem tayo ng namumuno ay isang bangag. Opo, at may mga nakikita ho ba kayong mas malalim na dahilan bukod sa plunder case laban nga po kay Senator Marcoleta, attorney, na nag-trigger kung bakit ganito po ang sasapitin o mangyayari po sa kanya? Kaya na sinabi ko, no? Yung tanim kaso labang kay Marcoleta, ito'y patunay na talaga meron ng undeclared martial law. Imbis na magdeklara ng martial law at ikulong ang mga tao na walang dahilan at hindi sila makakatakbo sa hukuman para ng kalayaan, ang ginagawa nila, non-bailable cases na parehong epekto na kukulong na walang remedyo. Kaya, tingin ko, ang taong bayan, naninindigan na. Kasi kung nangyari yan sa isang senador, pwede nilang gawin yan sa kahit sino. Kung nangyari yan kay Pastor Polo Kibuloy, kung nangyari yan sa akin at kayo kay Senator Marcoleta, talagang susunod-sunod rin ng Marcos Bangag ang kanilang kalasingan sa kapangyarihan at mag-aaresto na ng walang kahit anong remedyo dahil ang gusto nilang gawin ay supilin ang katotohanan, supilin ang kritisismo laban sa administrasyon nito. Kung accountability Ito, panoorin nyo naman to. Accountability to ng ombudsman. Tingnan nyo po at transparency ang kanilang pinaglalaban, yun din po ang aming pinaglalaban dito. Talaga? Pinaglalaban yung mga ombudsman transparency? Talaga? Asa na yung hinog ni Jinggoy? Ay ni Joel? Nasa na yung kaso ni Tamba? Transparency ba yun? Inuno niyo pa si Marcoleta? Nasa na yung mga pinangalanan? May kaso ba? Siya sabi niyo na sa verbal, may kaso, nakulong ba? Nasa na? Tapos sabi niyo transparency? Niloloko niyo ba kami, sir? Niloloko niyo ba lahat ng tao, sir? Huwag niyo naman kami lokohin, sir. Naknanteteng naman, pinagbibigyan na nga namin kayo Pangtanggap na nga namin yan dyan kayo Na kahit ginaganito niyo kami, huwag niyo naman kami lokohin, sir. Niloloko niyo taong bayan, sir. Kayo naman, huwag niyo naman kami lokohin, sir. Hindi, yung pakiramdam ko Niloloko ko Bakit? Alam ko yung kwento Sabi nila, hinog na kay Joel. Di ba yung setang hinog na, malapit na bumagsak? Pag nakakita ka ba ng bunga na hinog na, magiging hilaw ulit? May ganun ba? Pag sinabing hinog na, kahit sa figure of speech ba tawag doon? Kahit sa symbolical, babagsak na. Pag hinog na ngayon, baka bukas mamaya bumagsak na. Mapitas na. Asa na yung kay Joel? Hinog na ba? Transparency ba sa kay Tamba? Bakit mo na pa si Marcoleta ngayong linggo kakasuhan nyo? Yan ba transparency? Ganun din magagawin nyo? Sir, dyan palang talo kayo. Nadulas ka na. Sa Office of the Ombudsman na lahat ng nagkakamali ay mananagot sa batas. So, we understand the plight, we understand what they're fighting for, but we ourselves are fighting for the same things. Kaya siguro there might have been a little bit of miscommunication dahil
sa totoo lang, parehas po ang pinaglalaban po ng grupo na nandyan sa EDSA at dito din sa Office of the Ombudsman. Hindi, sir. Hindi parehas, sir. Sorry, hindi parehas, sir. Hindi po parehas. Huwag nyo naman kaming ganyanin, sir. Hindi po parehas, sir. Ang pinaglalaban po ng INC, sir, hindi lang po si Senator Marcoleta. Palagay natin, no? Ayaw nyo paglaban ng INC si Senator Marcoleta. Isa sa mga pinaglalaban ng INC, sir, yung korupsyon nangyari ngayon sa flood control issue. Oo, sir. Kayo, sir, ang pinaglalaban nyo, sir, yung kaso ni Senator Marcoleta, sabi nyo, transparency. Pero yung flood control issue, sir, na mga dapat imbestigang pinangalanan, sir, hanggang ngayon, sir, wala nakukulong, sir. May nakulong ginagawang state witness, sir. Sir, hindi po kayo, sir, magkaiba po ng pinaglalaban, sir. Sir, huwag nyo po itulad sarili nyo, sir. Huwag po. Taong bayan po nakakakita. Yung naniniwala sa inyo, mga pinklawan lang, pati mga loyalista. Pero ang paniniwala nila hindi organic. Naniniwala lang sila, napipilitan silang maniwala kasi ayaw nilang kalabanin ng administrasyon. Dahil ayaw nilang kalabanin ng administrasyon kasi natatakot sila. At gusto nila ng boto sa 2028 ng pinklawan. Yung loyalista naman, todo tanggol. Kahit alam nila tama at mali. Sir, can we elaborate on the basis na we're going to file plunder charges? Kasi may mga sinasabi na bakit plunder? Hindi naman siya government fund, number one. Number two, hindi naman siya, I mean, yung aspect ng nature of the money and bakit siya plunder nga ba? Bakit plunder yung ihahain nyo? Well, when you talk about plunder, it's a series of combination of acts Okay. where somebody is able to amass, acquire, and accumulate ill-gotten wealth to the amount of at least 50 million pesos. So, isa-isahin ho natin. Sige. 50 million pesos. Umabot ho ng 75 million pesos Okay. ang kabuuan ng mga supposedly donations sa kanya. So, yun yung una. Series of combination. Umabot, hindi, sir, huwag mo kami lokohin. 50 million, oo, umabot, lagpas. Pero tanong, kayo nung pera yon sa private. Kaya huwag mo sabihin niya, huwag mo singit yan, sir. Ang usapan, hindi ang tanong sa'yo kung gaano ba kalaking pera para bago i-plunder. Hindi ang tanong sa'yo. Ang tanong sa'yo, paano naging plunder? Ha? Kaya sumagot ka ng diretso. Hindi ang tanong sa'yo, kung ang tanong sa'yo ganito, ilan ba kailangan ng pera para maging plunder? Yan, sabihin mo yan, 50 million papataas. Pero ang tanong sa'yo, malinaw. Paano naging plunder yan? Sumagot ka. In series or combinations, tatlo pong transaction ho yun na nagbigay at admitado naman po yung mga donors, na nagbigay naman din sila, no? And from the own admissions as well of Senator Marcoleta, tinanggap niya yung 75 million. Ngunit, hindi po niya na-deklara sa SALN. Sir, absuelto siya sa SOSE, sir. Ang tanong sa'yo, sagutin mo, sir. Please lang, sagutin mo yung tanong sa'yo. Neither niya dineklara sa kanyang SOSE. Ngayon, just to put things in context, no? As a public official, kasama po kami doon. Lahat ng congressman, lahat ng senador, lahat po ng nasa executive branch, lahat ng huwes sa judiciary. Huwag mo na padamihin. Bawal tumanggap ng ganun kalaking kahalaga. Kakaiba, no? Bawal tumagot ng kalaki halaga, no? Pero pwede ka tumanggap ng 49 million. 50 million, di po pwede. Di ba? Asa ng katwiran? Sir, tanong sa'yo, sagutin mo! Paano naging plunder yon? Private citizen naman nagbigay nun. Pera. As a general rule. Exception to the general rule kung Sir, except siya sa SOSE. Paano siya? Absuelto siya sa SOSE. Ha? Ng COMELEC. Sa inyo, hindi. Ano yan? campaign period at mangongolekta ka ng mga donations para sa campaign. Pero dito sa case na ito, hindi naman niya dineklara sa SOSE. Hindi rin niya dineklara sa SALN. Sir, sir, ang plunder pera ng gobyerno. Hindi pera ng gobyerno yan, sir. Huwag mo kaming paniwalain, sir. Ano ba naman? Dineklara lang niya sa taong bayan, sa media. Huwag na natin siya, ayaan nyo na siya. Okay, maraming salamat po dito. Tapos na yan, pag ganyan-ganyan lang yan, wala yan. Okay, maraming salamat sa inyo, mga, lalo mga INC member, tagalang kayo. Narating din ng, ito ay hindi ako galit, hindi ako nagbabanta, ha? Ito ay lesson learned lang tong sinasabi ko, marami kayong matututunan. Isang makabuluhan ito na talakayan, isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman, at masustasyang pag-uusap. Hindi tayo galit, wala tayong pagbabanta, wala tayong minumura, wala tayong nilalait. Tayo ay namumuna lang sa mga bagay na alam natin talagang mali
at alam nyo naman ang logic, di ba? Okay, maraming salamat. Ingat lagi, Senator Dante Marcoleta, at sa mga pupunta pa dyan sa rally, paalam po sa inyong lahat.